Gusto mo lang din guys ng Poco F8 Ultra. Bakit hindi pa yung better version po ng Poco F8 Ultra yung kunin natin? Ito pong si Redmi K90 Pro Max. Unang-una po sa kanilang battery. Ang battery po ng Poco F8 Ultra is meron lang po siyang 6.5 mAh siya battery. Habang itong si Redmi K90 Pro Max is meron po siyang 7.560 mAh siya battery. Doon pa lang po guys. Napakalaki na po ng difference ng dalawang smartphone na yan. Kahit isa lang naman po sila ng majority po ng kanilang specs. Siyempre, given na po yung meron silang malakas sa processor dyan. Pero dapat meron din po siyang malaking battery. Dahil hanggang ngayon po, wala pa rin po talagang bypass charging ang mga Redmi po na mga gaming phone ngayon. Kaya ngayon po, isang mabilis lang po na 5 hours non-stop gaming para lang po makita natin kung gaano po kagandang malaking battery. Kasama rin po ang malinis sa HyperOS na walang bloatware. Di marami nga pong bloatware ang Poco F8 Ultra. Tapos may mga kalsa po na lumalabas pagkahabang ginagamit. Warm up po muna tayo dito guys sa may Mobile Legends. Isang oras na gaming sa kanya habang naka-mobile data. Tapos naka 120 FPS nga po yung gameplay natin. Huwag na po natin patagalin dito guys. Maning-mani po yan sa may Snapdragon 8 Elite Gen 5 ang Mobile Legends. Dahil lumabot nga lang po siya ng 40 degrees Celsius. Sobrang lamig po niyan guys. Para sa napaka-smooth at napakagandang gameplay. At yan pa po guys yung aalamin natin sa ibang mga smartphone po na meron Snapdragon 8 Elite Gen 5 na mga processor. Kung gaano pong kaganda ang mga thermal po nila. O baka naman guys, sadyang ito lang pong si Redmi ang meron pong magandang thermal sa mga gaming phone ngayon. Dahil kakarating lang po sa atin ng Realme GT8 Pro. Ito po siya guys oh. Same processor lang po guys yung dalawang smartphone na to. Ang kaso lang guys, hindi ko sila magagawa ng full review. Dahil kailangan ko na nga po munang ibenta tong si Redmi. Dahil syempre guys, kinakapos din po tayo ng budget para makabili po agad ng bago. Dito naman po sa may Call of Duty Mobile. Grabe, naka 120 FPS din po yung gameplay natin dito. Sobrang nakakapanibago, napaka-smooth niya. Walang kahit anong lag sa may gameplay natin. Sobrang stable po siya sa may 120 FPS sa gameplay. Ang nakakatuwa pa dito guys, hindi talaga siya sobrang uminit. Dahil lumabot lang po siya ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Tapos nabawasan pala guys yung kanilang battery sa may Mobile Legends kanina ng 7% lang po sa isang oras. Kaya ibig sabihin po, kung non-stop gaming ang gagawin natin sa may Mobile Legends, aabot din po siya ng 14 hours bago po malobat ang Redmi K90 Pro Max. Partida, wala pang bypass mode dyan. Kaya napakalaga po talaga sa isang gaming phone kung meron po tayong malaking battery, lalo po kung walang bypass mode. Sa Call of Duty Mobile naman po, nabawasan po siya ng 12%. Kaya para po sa may non-stop gaming niya, aabutin po siya ng 8 hours non-stop gaming guys. Grabe yan. 1 to samang gaming. Napaka-smooth ang gameplay natin at napaka-stable pa. Dito naman po sa may Delta Force. Grabe, mas malamig po yung naging temperature niya compare sa may Mobile Legends. Dahil lumabot lang po siya ng less than 40 degrees Celsius para sa isang oras po na gaming sa kanya. Nilagay ko po siya sa may 60 FPS na gameplay. Tapos agad po yung kanyang graphics. Yan po guys yung gameplay natin. Napakaganda at napaka-smooth din. Grabe, maganda po ang simula ng mga smartphone ni Redmi ngayon guys. Compare po sa may mga last year model nila na meron po mga high-end po sila ng mga smartphone na medyo malakas mag-init. Pero dito nga po sa may high-end lang ngayon, napakaganda po ng temperature na kuha natin. Samahan pa nga po ng malakas sa speaker. Sobrang gandang display at sobrang gandang camera. Check nyo na lang po guys yung full review po ng Redmi K90 Pro Max. Doon nyo po makikita kung gaano po kaganda yung overall na specs po niya. At dito nga po sa may review natin, magpo-focus po tayo sa pinaka-gaming performance po niya. Ito pa isang mabigat na game guys. Napansin ko lang po sa inyo, marami po nagtatanong kung anong game daw po itong nilalaro ko. Bright Memory po guys yung pangalan ng game na yan. At masasearch nyo nga po yun sa may Play Store. Ang kaso may bayad nga lang po siya. Pero hindi naman yung ganun kamahalan guys. Napakaganda po ng game na to guys. Napakaganda po ng graphics niya. At sa isang oras nga po ng gaming sa kanya, grabe talagang hindi po siya uminit ang sobra. 44 degrees Celsius lang po yung pinakamataas na nakuha kong temperature sa kanya. Sobrang lamig na po niyan guys. Then nung sinubukan ko nga po yung Bright Memory sa ibang mga gaming phone, ang nakakapagtaka po sa iba ay yung maabot po sila ng kulang 50 degrees Celsius kaysa 30 minutes lang po na gaming. Pero dito nga po, isang oras siya pero mas malamig po yung nakuha kong temperature sa kanya. Compare po sa ibang gaming phone na 30 minutes lang yung gagawin ko pero mas mainit pa po yung temperature na nakukuha ko sa kanila. Then sa may battery naman po, nabawasan siya ng 18%. Medyo malaki yung nabawas sa kanya. Maybe dahil nga po mabigat yung game na yan.
Pero sa tingin ko ang isang factor din po kung bakit medyo malaki nga po yung nabawas sa kanyang battery is dahil nga po naka-triple speaker siya. Dahil mas malakas nga po yung speaker niya guys. Kailan lang po guys yung mga gaming phone nga po ni Redmi saka po ni Poco, medyo napakalalakas po mag-init. At dito nga po sa may Poco F8 Ultra, napakaganda na po ng improvement na makukuha natin. At lalong-lalo pa nga, kung ang kukunin nating smartphone is yung Redmi K90 Pro Max, na mas maganda po compare sa may Poco F8 Ultra. Actually, wala naman pong problema kung F8 Ultra yung magustuhan natin. Dahil sobrang ganda pa rin naman ng kanilang overall na specs. Yung mga bloatware lang po talaga guys, yung ayoko po kay Poco at yung mga lumalabas nga po ng mga ads. Compare po sa China ROM na mas malinis po yung software niya at meron pa pong better na specs. Pero syempre wala nga pong warranty yung China ROM habang yung global version meron po tayong warranty dyan na 1 taon. Pero sa lahat naman po ng China ROM na mga nagamit ko, never naman po ako nagkaroon ng problema sa kanila. Lahat naman po puro goods. Saka finally nga po guys, etong Redmi K90 Pro Max, naka 5G data na nga po siya. Sa lahat ng SIM card guys, compare po sa may last year model na 4G plus lang po yung available. Pero sa totoo lang po guys, never ko naging issue yung mga mobile data ng mga China ROM ng mga smartphone kahit naka 4G lang. Still napaka-stable nila at napaka-reliable ng mga data. Hindi ko na po ramdam guys yung pinagkaiba ng 4G sa kanila 5G pagka po nag-gaming ako at nagsa-social media at nanonood po ng videos. Mararamdaman nyo lang po yung pinagkaiba ng 4G saka po ng 5G na mobile data kung magda-download nga po tayo through mobile data syempre. Pero kung sa may wifi ka naman nagda-download pagka nasa bahay ka, hindi naman na problema yan. Di sobrang bilis nga rin po ng wifi niya. Yung mismong internet na po sa may bahay nyo, ang pinaka-limitation niya sa pinaka-speed po na makukuha natin. Kaya never po naging big deal sa akin yung 4G saka po yung 5G na mobile data dito nga po sa mga China ROM. Pero syempre kung big deal po sa inyo yung 5G nga po na data, wala namang pong problema dyan. Kumbaga sinasabi ko lang po yung pinaka naging experience ko sa mga naka 4G at mga naka 5G. Pero kung ikaw nga yung tao na more on gusto nyo po ng 5G at mas mabilis na mobile data, syempre may 5G po yung piliin nyo. Pero kung nasa lugar ka naman na wala namang 5G, syempre hindi nyo rin po magagamit yan. Saka sa experience ko po guys, mas stable po ang 4G na mobile data compare po sa may 5G. Ang kaso medyo mahaba na po yung video natin kung i-explain ka pa po kung bakit ganon. Ang last game na sinubukan nga po pala natin guys is itong Wuthering Waves. Basic na basic lang po yan guys, sinabot lang po siya ng 44 degrees Celsius, yung temperature nga po niya. Walang kahirap-hirap yan guys. Hindi mo lang pinagpawisan ng Redmi K90 Pro Max. Kaya para po sa may almost 5 hours na non-stop gaming sa kanya, talagang hindi po nahirapan ang smartphone na yan. Tapos yung battery nga po pala niya, 96% po ako nag-start. Tinatiran nga po siya ng 21%. Lahat po ng games na nilaro natin, nakasagad po yan at naka-mobile data. Tapos malakas pa yung speaker niya. Overall po guys, nasa inyo na po kung ano po yung pipiliin natin. Kung Redmi K90 Pro Max na mas malaki yung battery, mas malinis yung software at sigurado sa mas murang presyo pa. Pero ang problema nga lang po, walang warranty. Pero kay F8 Ultra naman, meron siyang warranty. Kaso mas mababa nga po yung battery niya at marami po mga Bluetooth na naka-install sa kanya. Pipili lang po talaga tayo guys kung ano po yung kaya nating isakripisyo. And yun lang po guys, yung mabilis sa video natin. Palik na lang po yung video natin kung nakatulong. Thanks for watching.